Kasi minsan yung mga sundalo, talagang tayo yung nakakaramdam kung anong saya ng kapayapaan eh. 'Di ba? Ngayon nga, 'di ba? Andito ka ngayon. Andito tayo malapit yan sa mga kinukwento mo. And yung nga na medyo naging nung sabihin mo kasi kanina na may plano ka na mag-request na maglagay ng marker sa taas ng Mount Sinumaan. Sabi ko, wow, ganda na idea. Pero pwede bang ikwento mo na, kasi yun yung pag-recognize natin sa mga bayani ba? Pero, pwede mo bang ikwento yung anong naging effect sa'yo nung ganun kabigat na laban? Kasi mukhang natumbok nyo talaga yung mga top doon eh. Sir, yun nga sir, minsan may mga laban din na na medyo mabigat din talaga compare sa kasi sinabi ko sir na mabigat yung laban na yun dahil while clearing kami doon sa mga fighting position ng Abu Sayyaf sir, ng kalaban. Doon namin na confirm na nakaputok sila sa amin sir ng more or less 10 na 60 mortar at saka dalawang cartridge case ng sir ng 57 millimeter. And doon ko rin nalaman na yun pala yung firepower nila na binuhos sa amin. Actually sir, yung gitna namin, yung mga 15 meters yung distansya namin sa kalaban. Yung gitna namin sir, halos lahat na kahoy doon sir, parang natumba sir dahil sa exchange of firefight sir. So ganun sila kalakas sir, yung firepower nila sa atin sir, ganun din kalakas. Yung parang tinabasan na yung gitna namin sir, malinis na. So siguro lamang lang sila kasi nasa taas sila, medyo overlooking nila kami. And yun, bumuhos yung firepower nila kasi sila sa posisyon nila medyo malinis na, pwede na silang magpaputok ng indirect fire. While kami sir, medyo masukal yung posisyon namin. Kaya yung mga M203 hindi rin namin ma-maximize dahil yun nga, sasabit siya sa mga bagging, sa mga kahoy na maliliit sir at sa mga kahoy na maliliit. So during that time sir, naramdaman ko sir yung yung lungkot. Kaya nga saludo ako sa mga tropa na nagbuhis ng buhay doon. Particularly yung leading team ko again, si Sergeant Imbalsado and the rest of the leading team. And of course, yung kabayanihan din ni late Private Victor na pag-command ko na umabante siya, then eventually nasabayan siya ng putok ng 57 millimeter. So malaki, fatal na yung niya, yung tama niya during that time. So siyempre naramdaman ko talaga yung lungkot dahil at that time nung bumalik na kami sa Budato after na ng mga dalawang resupply, mga 14 days, nakikita ko yung yung lungkot ng tropa na halos yung iba hindi na makakain dahil doon. So as human being pa rin, siguro meron din talagang hangganan. And ako rin sa sarili ko, napapansin ko rin yung yung pagkakaiba na ng behavior ko mga panahon na yon. And pero dahil sa mga sa mga inputs, tulong ng aking pamilya, dahan-dahan kong na recover yung sarili ko. So yun yung mga experience ko dito sa Mount Sinumaan na yan, na hanggang ngayon hindi ko pa rin mahirap na iburahin sa alaala ng isang sundalo. And of course, siguro alam ko rin doon sa dati kong company, sa PIP company, marami kaming pinagdaanan. So isa din ito sa mga matitinding firefight encounter na
ilang oras din siya bago natapos. So doon sa panahon na yon, medyo sumama yung panahon, umulan siya. So nadi-deny yung close air support natin, particularly doon sa ano. So makikita ko rin na I-realize na yung napakalaki ng effects ng weather doon sa overall accomplishment ng isang mission. So sabi ko nga kanina, dinamdam din namin lahat. Tinitingnan ko lang yung mga tropa, hindi ko rin pinapakita sa kanila. But of course, as human being, nararamdaman ko yung hinagpis ng tropa. So, pasalamat din ako noon kasi yung dalawang critical doon, si Sergeant Canasio at saka si Sergeant mga corporal, PFC sila nung that time, na agapan kaagad kasi mayroong mga advanced technology na pagdating sa medical at saka sa kung paano i-address yung mga natamaan ng ano. So pagdating nila doon sa brigade, naasikaso kaagad sila, and then nagkaroon sila ng special flight to Zamboanga City. So doon na sila nag-recover. So gusto ko ring i-highlight itong dalawa kasi ito yung mga muntik na rin na mag-buwis ng buhay, but dahil sa advance na rin yung ano natin, nabigyan kaagad sila ng attention. Yun yung kagandahan ng ating Philippine Army, ng ating government, na napakalaki ng binibigay na pagpapahalaga doon sa mga heroes natin, doon sa mga warriors natin na nakikipaglaban ng mga panahon namin dito. Ito yung nagpa-best officer sa'yo, di ba? Itong encounter na to. Yung ano ko sir is na-recommend ako ng best officer ng FSRR sir. That was the time ng ano sir ng nung 2005 pa sir. Iba pa to. Yes. So, pero sige nga, kasi defining moments ng isang company, pareho tayong galing sa Laknib. Doon ako nag-XO, nag-platoon leader eh. Pero ibang laban ng sa North, iba dito. Pwede mo bang, of course, na-recognize mo na yung ating mga kabayanihan ng mga tao mo? Tao natin, yung panahon na yun ba? Pwede mo bang iano yung sikreto ng ganun natapang na, of course, highly trained tayo. Pero kahit highly trained ka, kung yung officer, yung NCO, hindi magpakita ng tapang doon sa harap, hindi susunod eh. Di ba? Pwede ba kung iano yung culture of courage ba? Nabanggit mo na. Nabanggit mo na, pero sige nga, iano mo nga. Yung kultura kasi natin sa Ranger sir is yun nga. Marami tayong pinagsamahan na lalo na sa companies, napakalapit ng relationship as brother, hindi lang sa tropa kundi pati sa officers. So sa lahat ng mga activities magkasama, sa lahat ng mga training magkasama, sa lahat ng mga personal na mga experiences at saka mga challenges sa personal pati sa pamilya, nagsishare-share yung mga Rangers at nag-a-advise sa mga kasamahan kung anong magandang gawin. We always talk about yun nga sir, solutions, and develop na rin yung yung aming samahan dahil doon sa katagalan na pagsasama. At halos nga, ito nga sir, yung unique doon sa atin sir eh. Kasi when I was platoon leader, company commander, kahit nakahiga ako sir sa barracks alam ko kung sino yung tropa na naglalakad sa hallway. That's the unique sir dahil sa katagalan ng nakikilala namin yung isa't isa.
So pagdating naman sa mga harsh situation, ano talaga yan, nandun yung unity na makita natin sir yung grit ng pagiging soldier sir dahil once na command na yung officer kasi sama-sama sir eh. Hindi lang naman may mga pagkakataon kasi sir na mas the worst pa yung pagiging wounded ng isang officer na natamaan kaysa mga tropa natin sir. So halos pantay-pantay siya na kung ano yung dinanas ng personnel natin, nandun din yung officer. So hindi pwedeng yung nga sir, yung pinagsamahan, nabanggit ko kanina sir na kahit yung naglalakad sa hallway sir, when I was company commander sir, kilala ko, ito si Sergeant, ito, alam ko yung apak ng paan nito sa hallway. So totoo naman sir, dahil sa araw-araw sir na kasama. And may mga pagkakataon din sir na siyempre babad din yung tropa sa operations. Mayroong mga pagkakataon na dahil sa limitations na hindi natin maiwasan sir na mayroong malumural sa serbisyo. And yung iba sir, may mga hindi na bumalik sir. Meron na, So, doon may nangyari, sige nga, of course, nung panahon nyo, nagsimula, may mga nag-aawol na rin talaga, yung mga panahon na yun. Hindi lang naman sa lahat naman ng unit na yun nun. Sobrang bigat kasi dito na laban, di ba? yes sir. Nagdadahan-dahan na may nag-aawol. Usually sir, ganun, yung karamihan na experience ko sir, ito, personal experience ko sir, dito sa Scout Ranger unit na dati kong na-assignan sir. May mga pagkakataon sir na ayaw na nilang ituloy yung serbisyo sir. But ito yung pinaka-challenge din sa mga officers kung paano natin sila ma-reconnect, matulungan na ma-reconnect ulit sa tropa nang sa ganun dahan-dahan silang maka-recover. Si iba rin yung experience na minsan dumating pa nga sa point sir na ako personally pag mag-proceed to combat operation na noon, tingin-tingin lang ako. Sabi ko, sana kumpleto pa rin kaming babalik sa kampo. And again, yun nga, wala kasing pinaka-powerful pa pag sa panalangin. May mga bagay kasi minsan na akala natin yun na, period na. But may mga interventions tayo galing sa ating Panginoon. Just keep on praying. No? Nakikinig talaga yung ating Panginoon. At sa atin naman, sa Ranger, priority naman talaga natin yung prayers. That is why nagiging system na sa atin yung pagkaroon ng yung palagi nating dinadasal, yung salmo. Bago tayo, before we proceed to mission. Galing. Galing.